Best performance ni Tots Carlos sa Pro Volleyball so far, naitala na. Hindi kinaya ni Seth Domingo na pigilan ng mga palo ni Kaloy. At Kyle Negrito, may kwelang pang-aasar pa na ginawa sa Akari sa dulong bahagi ng laban. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa Creamline happenings. Creamline versus Akari Power Chargers. Napuno ng emosyon ang laban na ito dahil sa transfer ni Seth Domingo. Pero sa huli, isang team pa rin ang nanaig. Narito ang naging breakdown ng laban. Set number 1. Nothing unusual sa starters ng both teams. Maagang nagpamalas ng bagsik sina Tots Carlos at Alyssa Valdez para sa Creamline. Pero hindi pa rin masolusyonan ang errors ng Girls in Pink, kaya naman tumaas sa 3 ang lamang ng Akari. Nang medyo tumagal-tagal na ang laban at nag-init na ang Cool Smashers, ay nagpaulan na ng malalakas na punto si Gemma Galanza. Maging ang serves ni Phenom ay mas bumigat na rin. Tila naging smooth at flawless na nga ulit ang offense ng defending champs, at maging si Pangs Panaga sa gitna ay na-activate na. Puring-puri pa nga ng commentators ang decision making ni Kyle Negrito, kaya kahit pa matatangkad ang blockers ng kalaban ay hindi nila matimingan ang atake ng Creamline. Sobrang ganda din ng strategy nila na targetin si Faith Nesperos na struggling naman sa kanyang floor defense. Hindi na nakapalagpa ang Power Chargers at nakuha na nga ng CCS ang set 25-22. Set number 2. Ipinasok na sa wakas sina Seth Domingo at Bea De Leon. Emotions were high for both sides, pero nanatiling composed si Kaloy kaya siya ang nanguna muli sa opensa ng Creamline. Naitala na din ni BDL ang kanyang first 2 consecutive points sa pamamagitan ng isang quick attack at service ace. Kakaiba nga ang energy na ipinamalas ng Girls in Pink at looking very sharp and intimidating sila sa kanilang offense at defense. Sa gitnang bahagi ng set, biglang humabol ang Akari at gumana ang kanilang hard serves at blocking. Halos lahat nga ng attacks ng Cool Smashers ay solid block ang ibinalik ng kabila. Nasira nito ang rhythm ng defending champs, kaya lumobo sa 4 ang lamang ng Power Chargers sa crucial part ng set. Sinubukan ng CCS na humabol pero mas nakapag-commit sila ng errors, kaya naman nasungkit ng Akari ang set sa score na 21-25. Set number 3. Tila nagising ang Creamline sa pagkakadapa sa previous set. 4-1 run agad ang ginawa nila courtesy of consecutive points from Tots and quick middle attacks by Panaga. Pero agad itong nabura dahil sunod-sunod na powerful hits ang pinakawalan ni Gretchen Soltones. Nagbalasa na ng tao si Coach Sherwin at inilabas muna si Alyssa, pero nagpatuloy ang pagpapaulan ng puntos ng Akari. Tanging si Tots lang sa Cool Smashers ang halos gumawa ng puntos, samantalang tuluyan ng nakuha ng kalaban ang momentum. Pero tila natuto na sa kanilang pagkakamali ang CCS, kaya gumanti sila ng combination plays sa pangunguna ni Gemma Galanza. Mas tinarget pa nila si Nespero sa serve, kaya naman nagtuloy-tuloy ang kanilang pagkuha ng lamang at naipanalo pa nga nila ito 25-22. Set number 4. Bitbit ang momentum mula sa third set, umariba ang Creamline sa pamamagitan ng smart plays at calculated attacks. Nahawakan nga agad nila ang maagang 4-point lead. Mas gumanda na rin ang floor coverage kaya hindi na halos sila mapatayan ng bola. Panay ang atake ni Gemma sa gitna habang hindi pa rin mapigilan si Kaloy sa kanyang mga powerful spikes. Pero ang pinakadahilan ng malaking lamang ng Cool Smashers sa set na ito ay ang paglimit nila sa kanilang unforced errors. Hindi nga halos makahabol ang Akari dahil almost flawless volleyball na ang nilalaro ng kabila. Sinubukan pa ni Fifi Sharma na mag-spark ng run for the Power Chargers, pero sadyang sobrang laki na ng lamang ng Creamline kaya natapos na ang laban sa mga scores na 25-22, 21-25, 25-22, and 25-19. Naging highlight sa laban ng isang funny moment involving Gemma Galanza at Pangs Panaga. Nagkagulo kasi sa posisyon ng dalawa sa second set at biglang naging wing spiker si Pangs habang naging instant middle blocker naman si Queen Falcon. Pati nga ang mga commentators ay napahalakak na lang sa confusing play na ito ng dalawa. Sa fourth set naman, kuhang-kuha sa camera ang pang-aasar ni Kyle Negrito sa Akari nang pagbintangan itong nakapag-commit ng foot fault. Matapos mapanood ang video challenge at nalaman na hindi naman siya nagka-error, bigla itong nagpa-cute sa court ng Power Chargers.
Natawa na lang din si Coach Sherwin sa ginawang ito ni Kyle. Samantala, sobrang impressive ng naging performance sa game na ito ni Tots Carlos. 31 big points lang naman ang naitala niya at ito na ang kanyang career high sa pro volleyball. 2 puntos na lang sana ay mahihigitan niya na ang record niya sa UP noong college. Sobrang taas din ang attacking efficiency ni Kaloy na umabot pa sa 55%. Double-double naman ang naitalang stats ni Galanza with 15 points and 14 excellent receptions. Sa March 7 na ang susunod na game ng Creamline laban sa Galleries High Risers. And that's it mga Ka-Volley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.